Araw, no, mga kababayan natin, meron na naman po tayong panibagong reaction video rito para nga po sa sinabi ni Senator candidate Marcoleta, no. Sabagay tama naman din no, yung sinasabi niya, no, yung TRICOM at saka Quadcom hearing na yan ay dapat lang talagang tawaging kalokohan ayon niya kay Marcoleta, dahil yung mga vloggers na lahat ng vloggers na pinapatawag nila is halos lahat yun, no, puro Duterte supporters at parang pinipigilan yung mga sinasabi ng mga supporters. At dito pakinggan natin, no, yung sasabihin ni Marcoleta. Kalokohan lang yun. Kalokohan, yan ang bansag ni Congressman Attorney Rodante Marcoleta sa ginagawang TRICOM at Quadcom hearings ngayon sa Kamara. Anya, wala na sa tamang direksyon o taliwas na sa dapat nilang trabaho ang mga hakbang ng 19th Congress, kaya nagagalit na lang ang taong bayan. Puro kalokohan lang yun. Sabagay kasi, no, tingnan nyo guys, ang ano kasi na yan, yung 19th Congress na yan is dapat yan, yung mga ginagawa nila, yung mga paggawa ng batas, no, kung ano ba yung mga batas pa na pwedeng gawin, no, para ikagaganda ng ating bansa o yung mga katutulong pa, no, para sa ating mga kababayan. Pero dito puro hearing about sa mga fake news. Sabihin na natin may mga fake news talaga na lumalabas, hindi natin alam kung saan talaga siya nanggagaling. Pero kung makikita natin naman yung iba ay naglalabas din naman talaga ng mga resibo na talagang lihitimo yung kanilang mga inilalabas. So, pakinggan pa natin ulit si Marcoleta. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi Ani Marcoleta, isa lang ang tunay na dahilan at pakay ng ginagawang kaliwat kanang pagdinig ng 19th Congress at ito ay ang sirain at pabagsakin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging ang mga natitirang kaaliado nito. Kung tutusin, kung panonoorin nyo lahat ng hearing, yun talaga yung lumalabas, no, para pabagsakin lang yung dating Pangulong Duterte. Na nagiging balakid sa kanilang mga plano. itong Quadcom, the central objective is not to knock or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman It's prosecution. It was never in aid of legislation. Kaya saad ni Marcoleta, ang tanging magagawa na lamang ng mga taong ayaw sa mga pang-aaping ginagawa ng gobyerno sa dating Pangulo at para ipakita ang mariing pagtutol sa mga laganap na korupsyon at kriminalidad sa bansa ay magpahayag ng kanilang mga saloobin sa social media, partikular ang mga vlogger. Pero giit ng mambabatas na dapat hindi maging balat sibuyas ang mga ito dahil sila'y mga public servant. So yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? But that's the way it is. Kasi nasakit ang loob ng mga tao. So ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, gano'n. Kung talagang ang feeling mo, naabuso ka talaga, ay didemanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah.
pakinggan nyo yung sinabi ni Marcoleta. Totoo naman yun. Kapag ka alam mong sobra naman na yung pagbablog na ginagawa sa'yo, pwede ka magdemanda. Di ba? Kapag napatunayan din ng korte na libelous na yung ginagawa ng isang vlogger, ay pwede makasuhan yung vlogger. Hindi yung tulad niya, papatawag mo pa sa TRICOM, paperwish mo pa sa mga expenses niya. Siyempre, may mga expenses siya pag pupunta ka doon. Pero kayo, no, para sa ating mga kababayan, nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo ipagpatuloy yung mga ganitong sistema o gusto niyo mabago na muli ang sistema ng Kongreso, malapit na po yung darating na Mayo kung ano nga po ba yung nasa loobin ng ating mga kababayan. Ako po ulit ang inyong banat chairman na nagsasabing nasa kamay po natin lahat ng kapangyarihan sa darating na eleksyon. Mag-ingat tayo palagi.